Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. Diba? Kapal na muka, diba? Umani ng matinding reaksyon ng pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos niyang banatan ang isang mambabatas na umano'y may 8 milyong utang sa kanyang asawang si Attorney Carpio. Ngunit kabilang pa umano sa mga bumabatikos sa kanya sa usapin ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN at sa aligasyong unexplained wealth. Sa isang panayam, diretsahang ipinahayag ni Vice President ang kanyang saloobin. Ayon kay VP Sara, ang tinutukoy niyang individual ay isang miyembro ng House Committee on Justice na kabilang sa mga kongresistang nag-iimbestiga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya pa ang kalihim ng DepEd. Sa parehong panayam, ipiniliwanag ni Vice President Sara Duterte na ang sinasabing 8 milyong piso ay legal fees na umano'y hindi nabayaran sa kanyang asawang abogado. Dagdag pa niya na pag-uusapan pa umano nila ng kanyang asawa ang mga pahayag at panayam ng naturang mambabatas kapag ito ay ini-interview sa media. Ang naturang pahayag ay may kaugnayan sa isang aligasyon na unang lumabas noong 2025 na kung saan sinabi ni Vice President Sara Duterte na si Batangas Representative Jinky Luistro, isa sa mga mambabatas na nag-iimbestiga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at umano'y hindi nagbayad ng 8 milyong pisong legal fees sa kanyang asawang si Attorney Carpio. Ayon sa Vice President, si Luistro umano ay lumapit sa kanyang asawa upang hawakan ang kaso ng kanyang asawa na naharap noon sa rape charge. Tinanggap umano ni Carpio ang kaso bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang abogado. Ngunit matapos ang kaso, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi umano nabayaran ang kabuoang 8 milyong pisong professional fee. Speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin, 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung
nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko, highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sara. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi, no? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan maayos na pagbalanse noong mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Ayo. pag-akyat muna. Dito muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Okay. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education, kung kayo nasa Department of Education part, walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement sana? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yun doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization. Tulad sa amin, sa Department of Education, yun yung agenda na yon na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi, sabi ko nga, kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So, kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka, di ka ma-impeach ha.
isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So, dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi, napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay na mga bansa. Alam niyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam niyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So, hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto? Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Magandang idea ni Mama, no? Dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, parang, parang sa opisina ba? Ganito din kasi sa classroom Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. So, wag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. At makakatipid ba ang mga magulang dahil wala nang pamasahe, kung sakasakali? Posibleng pwedeng ganon. Ganon yung pinupush ko noong ako ay department secretary, yung digital education. Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. At yun din yung trend worldwide. So in terms of accountability, kapag ikaw ay naging presidente, sinabi mo naman dun sa huling sa huling interview natin, 'di ba, na yung VP yung hahabol dito. Ito na naman tayo sa Vice President. Oo, grabe yun hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng taong bayan, sino ba yan? Nagkakagulo na sila Pero in terms of accountability,
anong klaseng gobyerno magkakaroon si Sara Duterte? Papaano niya lalabanan yung corruption? Oo, hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon, at posibleng bukas. So, hindi pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na didistract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na didistract sa ganun. So, dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Itong mga nangyayaring ito, yung impeachment and all, umiikot ka naman. Sa tingin mo ba nabawasan yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Oo naman. Ikaw naman, araw-araw sisirain yung pangalan mo, Boss Dada. Hindi ba makakaapekto yan? Siyempre, oo. Meron din. Oo. Parang wala kasi talong tumaas yung trust rating. Hindi mo, di ba? Mas lalo kayong tumaas ang trust rating kesa dun sa naninira sa inyo, lalong bumagsak. At saka nakikita yung mga yung mga live videos kapag ka nagpupunta kayo sa mga probinsya. Kasi sabi ko nga, doon sa survey, 'di ba? Sabi ko naman, hindi kasi ako naniniwala diyan kasi hindi natin alam kung sino yung nagpa-survey, 'di ba? Malay ko ba kung nagpa-survey yung kalaban, sasabihin niya, ilagay mo number 1 si Sara diyan para akala niya number 1 siya. O, 'di ba? Nasabi pa sa impeachment, di ba yung unexplained unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yon yung parang kung kukumputin mo yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumusweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, di ba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, kasama yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. 'di ba? Kapal na mukha, 'di ba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun eh. Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi hindi. Nakalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and di ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa SALN ko tinuro nila unexplained? Wala talaga. Diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years 16 yun, years yun. Oo.
So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o ging-ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net Billions worth yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko sabihin nila doon sa listahan kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, itong property sa Matina, itong taon na ito at itong property na ito. O para ko masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para ko mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na unexplained wealth. Unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin mo, paninira lang yan. Siguro next na episode, mapag-usapan na rin natin, no? Yung ICC, di ba? Tsaka yung iba pang mga, pero syempre, kailangan unti-unti. Nag-focus lang muna tayo dito sa timeline patungkol sa confidential funds. Nag-focus lang tayo doon sa yung ilang taon na ginugol nila para sirain yung inyong reputation. Yes, tsaka yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila. Diba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa, or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always And forever. Bakit nga pala ibalik ang tapang at malasakit? Kasi tama ka, nabanggit mo na yan kanina, no? Nawala kasi yung tapang at malasakit. Tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan. At ano ang ine-expect ng mga tagapanood ngayon sa susunod na episode natin? Pwede tayong magmadriaga kung interested kayo kay Madriaga. Pwede ding Maleta kung interested kayo sa Maleta. I'm sure makakakuha tayo ng feedback sa mga kababayan natin. Sakit? Papasalamat ako sa iyo, Boss Dada. Ang totoo mo bang pangalan ay Lord Byron? Opo. Talaga? He's a poet, no? Poet po. Yes, oo. Pwede bang Lord Byron na lang tawag sa'yo? Diba? Yung Bisaya po nagpangalan sa akin ng Banat ba? Hindi po ako Bisaya pero pinangalanan lang ako. O kasi banat Tsaka yun ang mga nakalagay sa supina ko, di ba? Lord Byron. Kaya okay lang po. Oo. Kasi alam ko na Byron Pero gusto ko lang i-check kung Lord Byron ba. Opo. Oo. Para tayong ano yan siya, di ba English poet si Byron, di ba, no? So kailangan natin ng mga English tea sets dito habang kausap natin si Banat Bay. Maganda sa dahiyan. Last message sa last mga kababayan message. natin, lalo na yung mga nasa ibayong dagat ngayon. Opo. Mga kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom,
yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino.